So, ito naman po yung configuration sa aming topology. So, ang una po naming kinonfigure is yung sa mga end devices. Naglagay po kami ng IP address at ng subnet mask, gateway at yung DNS server. So, sa lahat ng mga end devices, naglagay na kami ng kani-kanilang IP address at subnet mask, default gateway, DNS server. So, tulad-tulad lang yan hanggang sa lahat ng end devices na meron sa aming topology. So, pass forward na natin. Wait. Pass forward. Medyo marami yung end devices. Okay. So, itong aming topology ay sa may LGU, Lokban. So, meron dito ng Mayor's Office, DILG, ICT, Comelec, Peso, at iba pa. So, tulad-tulad lang yan hanggang sa lahat ng end devices. So, pass forward. Wait, di ba pala tapos? Wait. Hindi yan. Ito. Ay, may configuration pa rin pala ito. So, ito yung sa web server at yung DNS server. So, naglagay din kami dito ng IP address, subnet mask, default gateway, at DNS server. Okay, so next na namin kinonfigure is yung sa may VLAN. Sa may switch, which is naglagay kami ng VLAN. So, yung unang switch ay meron ditong 6 na VLAN. Ito yan. Ito yung una namin kinonfigure. So, naglagay kami dito ng VLAN, mga VLANs. Tapos, naglagay na, nagano na rin kami switch port mode access sa lahat. Then, ano ba next na? Ang next namin ginawa is yung sa saan to? Wait lang, switch pa rin ito. Ito na ay yung sa trunk. Ito, yung ditong part, itong switch to router, which is ginawa ng trunk port yung sa may switch papunta sa router. At inaalaw nito lahat yung mga VLAN na connected dito sa switch namin isa. So, next configuration is yung sa may router. So, sa router, ito ay kinonfigure namin. Yung una is yung 00 para para siya ay naka-on. Inon muna namin siya. Then, namin yung INTGI 00.10 para dun sa VLAN 10. Then, ini-encapsulate na rin. Encapsulation, using yung command na encapsulation.1q VLAN 10. Tapos, .1q 10 lang pala. Then, yung IP address nito, punta sa yung gateway ng VLAN 10 or yung end device ng VLAN 10. Then, no shot. Then, exit. Then, next is yung sa may point 20 para sa VLAN 20. The same process hanggang mag VLAN 60s or INTGI 0.60. Yan. Ito ay 50 na. So, pass forward na natin ng kaunti. Medyo matagal kasi. Okay. So, ang next namin is yung chinek namin kung nagana yung VLAN since di naman kami, lahat naman ay naka-allow dito sa may switch na to. Chinek namin kung nagana siya. So, nagana naman siya. So, ang next naman namin ini-configure is yung itong nasa ano itong next namin kinonfigure? Present na lang natin ito. Itong sa may lapit ba ito sa L2? Ito ba L3?
Yung switch ng L2. Wait. Ito. Yung sa switch 4 or yung, ito ba? Ito ba yan? Dito sa aming switch 4. Ito. Then, kinonfigure na namin siya nung sa bilan naman ito. Kagaya nung nauna kanina. So, inallow din ito yung bilan, lahat dito. Itong tatlong end device dito. Then, next is yung pag, ano nito? Pag-aalaw nito ulit sa bilan. Kagaya lang nung nasa unahan, itong nasa maramihan. Itong dalawang to ay kagaya lang din nung nandito kanina. So, di na namin siya na-cut. Then, fast forward na. So, ang next namin is yung sa multi-layer switch. So, yung sa multi-layer switch, ang ino-configure na namin ngayon. So, ang inana namin is yung 02, which is ito, yung papunta sa router. Then, in-encapsulate yung mga nanditong, itong mga bilan dito. Para magka-IP address na rin papunta yung, para magkaroon na ng default gateway, yung bawat end devices papunta sa router. Then, meron na rin yung switch port mode trunk or yung trunk link. Then, fast forward na natin to dahil medyo matagal yung pag-command dyan. Then, dito naman is yung sa multi-layer switch ulit. Dito nilagay din yung mga bilan na nandito. Since wala na dito itong isa, yung mayor's office dahil isa lang to. Yung 5 lang yun nandito and 2 pa yung switch na nasa loob ng multi-layer switch. So, bali, 5 lang yung bilan dito. Tapos, ano na rin kami dito? Ano to? Yung IP addressing. So, dyan nakikita yung aming pag-IP address. Then, next is, bilan 60 pa lang. Yan. So, ito ay sa may multi-layer switch. Then, no switch port. Tinanggalan. Next. So, ang next nito is, diretso. Yan, sa router 2. So, ito yan. Itong router dito yung malapit sa multi-layer. So, ang ginawa namin dito is yung sa una is yung 00, itong papunta sa switch dito. So, meron siya nung IP address na 200.02 ba yun? Tapos, next is yung EIGRP, router EIGRP. So, dito, yung mga connected na devices ay tiningnan namin. So, using yung IP route connected sa so, meron dito na 6. So, inano namin siya ng router EIGRP1, then network na connected, tapos yung wildcard nung bawat nila subnet. So, patuloy lang yan. So, ang next nito is yung So, same process din sa switch. Sa multi-layer switch, EIGRP din doon. Then, yung mga network configuration. Then, next is itong sa router 2 ulit. Sa router 2 naman ay kinonfigure ulit yung networks na connected. Or yung yung mga connected devices na dadaanan nitong router or yung papasahan ng data. So, ang next is kasi naglo-loading. So, ito naman is yung sa router 0. So, yung router 0 namin, yung nasa taas. Yung nasa taas, papuntang DNS at web server.
So, dito naman, nag-ano kami ng DHCP pool na pangalan is LGU. So, dito, chinek din namin kung ano yung mga connected and then, ano na namin, ni DHCP and ginawa namin siyang default router. Ito yung ginawa namin default router dito sa part na to. And next is DNS server na meron nakalagay na IP address nito na 8888. Ito, 8888 yun. Then, dito sa part na to. Yan. So, next is yung EIGRP na ulit. Router EIGRP1. Then, chinek na ulit yung kung ano yung mga connected. Then, itinype yung ni-network configuration yung mga connected. Then wildcard. Next is ano to? So, unti-unti lang matatapos yung nakakonect na yung mga end devices sa mga switch. So, yung sa mga router configuration ay dito. Medyo natagalan lang sa video. Yan. Dito, naglalagay na ng IP address sa bawat gigabit Ethernet. So, dito yan. Then, next is yung pag tinignan namin kung ano yung mga connected at yung mga network na. Then, next is yung router sa route. Ito yung pagko-configure ng DNS server. So, nilagay namin dito yung IP address nung PC dito sa part sa PC dito. Then, ini-on namin siya. Tapos, dinagdag namin siya as index HTML kung nagana siya. So, next is sa DHCP naman, naglagay ng LGU na full name. Then, yung gateway. Tapos, yung DNS server na 888. Tapos, yung gateway na to ay yung sa may PC pa rin. Ay, yung sa may router. Then, ini-add na namin siya dun sa may DHCP. So, next is yung pagko-configure na nung so, dito wala pang mga wala pang mga IP address yung mga router. Wait, sa router na tayo. Fast forward. Fast forward sa router. Ano yun? Ba't yung tagal? Ayan. Ito yung paglalagay ng broadcast dun sa may router. Since para hindi kami malito paglalagay ng ng IP address sa bawat port. So, ang una naming kinonfigure is yung nasa itong nasa may malapit sa L3. So, una is yung serial port 00. So, meron siyang IP address na 200.0.0.1 tas ay ang kanyang subnet mask is 255.255.0. Then, the same process ulit sa apat na router. So, medyo matagal yan. So, fast forward na natin. Then, connect namin kung ano yung mga connected. Then, dito is yung yun pa rin ito ang tagal ng pag-edit sa yan. Ito ay yung may clock rate. Kung meron man yung serial mga port na ginamit. Then next is to. So dito naman is yung EIGRP ulit, yung may wildcard. So chinek namin yung IP route, then yung show IP route connected, then ginamitan na namin siya router EIGRP1, then yung network, yung IP address, then yung wildcard nung subnet mask. Then next is ito na. Same process ulit. So, chinek namin ulit using the command show IP route connected. Then dito, meron ditong siyam na nakakonect. Then, ginamitan namin ulit siya ng command na router EIGRP1. Then, yung bawat IP address ay na namin sa network. So, next.
Fast forward na, so medyo matagal yan kasi 9 na yan. So the same process din sa may router 3. Show IP route connected, then EIGRP ulit, then network kung ano man yung nakakonect, then yung wildcard nung yung wildcard nung ano ata nung ano nung subnet mask. So same process din sa router 2 and sa router 1. So bali apat yung router namin. Yan. The same process yung sa lahat. Then sa switch configuration naman, yung sa multi-layer ulit ay meron ulit siya nung router EIGRP1 since chinek namin ay nawala pala. So yan. Ilalagay ulit namin yun. So yun lang yung pagko-configure namin. So ang next namin is yung testing and ano yan, yung ping. So dito po ay pag testing po ng PDU tsaka po pagpiping po sa end devices. That's all for ano po namin presentation. Thank you.